Minsan, sunod-sunod ang pagsubok sa buhay ng tao. Sinisikap niyang bumangon, ngunit muling nalulugmok. Paano nga ba ito ang dapat harapin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Nida sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Nakakain din tayo. Ang hirap talaga ng buhay natin dito sa evacuation center. Pakiramdam ko, walang madali dito eh. Totoo yun, Rex. Pero kailangan habaan pa natin ang pasensya natin. Dahil wala pa tayong pampagawa ng bahay. Kasi nga, nasira nga yung bahay natin ng bagyo. Di lang tayo napinsala ng bagyong yun, mga anak. Napakarami natin. Bakit naman kasi dito pa dumaan ang bagyong yun? Magpasalamat pa rin tayo dahil buhay pa rin tayo at magkakasama. O hindi tulad sa maraming namatay dito. Kailan pa kaya tayo babalik sa dati nating buhay? Mangyayari din yun, anak. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Oo nga, Rex. May awa ang Diyos. Ay, Inay, kanina po, nakitawag po ako sa cellphone ng kaibigan ko. Tinawagan ko po si Ate Jenny. Yung pinsan mo nasa Maynila? Opo. Hindi ba mabait ang pamangkin mong yun, Dinang? Ay, oo, Loloy. At may kaya pa sa buhay. Ang alam ko, manager na siya sa Maynila. Sinabi ko po sa kanya kalagayan natin, ay. Anong sabi niya, ate? Pupuntahan daw niya tayo dito. Tia Dinang, talagang kahabag-habag yung nangyari sa lugar ninyo. Bukod doon sa pagkasira ng mga bahay at nawalan pa kayo ng kuryente, pati tubig, wala rin. At hindi lang yun. Marami ang namatay, Jenny. Mabuti nga kami, buhay. Magkakasama pa rin. Dahil sa maaga kayong nakalikas. Ay, oo. Kaso nga, nawasak naman yung bahay namin. Maging yung kinabubuhay namin, nawala. At halos lahat dito, wala pa rin bahay, Ate Jenny. Ang hirap mabuhay sa ganitong lugar. Hindi ako makatatagal. Napakahirap talaga, pamangkin. Gusto kong makapagtrabaho, ate, para makatulong kina Inay. Sa bagay na yan ay matutulungan kita. Talaga, ate? Oo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kukunin kong kasambahay. Kasi wala kaming kasambahay ngayon. Kaya iniwan ko lang si Junior sa aking biyanan para may mag-asikaso sa kanya. Ay, hindi ba nag-aaral na yung anak niyo ni Fred? Ay, opo, tiyang. Grade 3 na ho yan ngayon. Nida, huwag kang mag-alala. Susweldohan kita ng maganda. At pag-aaralin din kita ng isang short course para naman magkaroon ka ng mas malaking kita balang araw. Maraming salamat, Ate Jenny. Gusto ko yun. Pangako, hindi ka magsisisi sa pagkuha mo sa akin. Magsisipag ako. Aasahan ko rin na magiging tapat ka sa akin, ha? Dahil pinsan kita. Oo, ate, pangako. Pero, pwede kayang makapag-advance sa'yo ng sweldo ko para naman may magamit sina Inay sa pagpapagawa ng maliit na bahay nang makabangon na kami ng lubusan. Ay, yun lang pala. O sige, daragdagan ko pa. Tulong ko na naman yun, kina Tia Dinang. Maraming salamat, Jenny. Ikaw na sana ang bahala sa iyong pinsan, ha? Bakit ngayon ka lang, Fred? Madaling araw na Pero parang bago ng bago. Nagkayaan lang kami ng barkada na uminom ng konti. Konti? Ayan at ang pula-pula mo. Susuray-suray ka na nung pumasok dito sa kwarto. Pasensya na. Naparaming inom ko. Linggo-linggo na lang ganyan ka Palaging lasing. At humihingi ka pa ng pasensya.
Oh, Hindi ka ba nanghihinayang sa perang tinatapon mo sa alak? Hindi naman. Halos kalahati ng sweldo mo, diyan napupunta. Mabuti na lang, malaki ang sahod ko, kaya hindi tayo nagigipit. Uy, huwag ka Oh. na lang maingay. Di man ako maingay Eh, baka magising yung pinsan mo eh. Alam mo, para kayong magkakambal. Sus. Kasi pareho kayong maganda. Yan, ganyan, dinadaan mo ako sa loko. Ano mga bukadura mo. bahala ka. Basta ako, tutulog na ako. Naantok na ako. Ang gaganda ng mga ipinadalang damit sa atin ni Ate Jenny, no, Tay? Oo nga, Rex. Buti na lang kumasya sa atin ng mga hindi na ginagamit na damit ng kanyang asawa. Maging yung mga sapatos. At ako naman, binilhan niya ng mga duster. May kasama pa nga cellphone. Ngayon, lagi na po nating makakausap si Ate. Buti na lang, sa kanya nagtrabaho si Ate Nida. Nakakapag-aral pa si Ate. Natulungan pa tayo ni Pinsan. Oo nga, anak. Eh ngayon, unti-unti nang nakakabangon ng pamilya natin mula sa maladiluging bagyong dumaan sa ating probinsya. Kaya wag nating kalilimutang magpasalamat sa Diyos sa malaking biyayang ibinigay niya sa atin. Tay, sana makapag-aral din ako katulad ni Ate. Naniniwala akong mangyayari din yun, anak. Huwag ka lang mainip. Dumating ka na pala, kuya. Ang ganda talaga nitong pinsan ng asawa ko. Gusto mo na bang kumain? Ihahanda ko na po ang pagkain. Hindi. Mamaya na lang. Lida, ang ate mo, nandyan ba? Ay, tumawag siya kanina, kuya. Ano ba? Sabihin ko daw sa'yo na bukas na sila makakauwi ng mga kasama niya. Nagka-problema kasi daw dun sa Pampanga branch nila. Si Junior. Kanina pa tulog sa kwarto namin. Mabuti naman. Kuya, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Lida, alam mo, Kuya, matagal na kitang gustong makausap eh. ang kamay ko, bitiwan mo. Naman o, kamay lang eh. Alam mo, ito talaga ang gusto kong gawin sa'yo. Kuya, bitiwan mo ko. Ano ako, tanga? Ang tagal kong hinintay na masolak ka. Eh, hindi ko na palalagpasin pa to. Bitiwan mo, sabi ako eh. Sisigawan ko. Oh, sige, sumigaw ka. Papatayin naman kita. Ha? Nakikita mo to? Kutsilyo. Oo, kutsilyo nga. Lagi ko itong dala kapag gabi na akong umuwi. At ngayon, gagamitin ko to sa'yo kapag sumigaw ka. Wag! Bawa ka sa akin, kuya. Huwag gawin ka Hindi na ako papayag na maunahan pa ako ng iba sa'yo. Susumbong kita kay ate. Sige, kapag nagsumbong ka, papatayin ko kayong lahat. Narinig mo? Kaya sige na, pagbigyan mo na lang ako. Dinang, ano ba iniisip mo kanina ka pa pabiling-biling dito sa higa? Loloy, kasi yung panganay natin, tumawag siya kanina. Para malungkot siya. Bakit daw? May problema ba siya? Wala naman siya sinabi. Pero halata namin ni Rex na mag-video call kami kanina na mayroong problema si Nida. Naghihinala kayo. Ayaw lang niya sabihin ng totoo. Ay, oo. Kung kausapin mo kaya si Jenny, baka may alam siya sa problema ng ating anak. Walang iyo ko. Ate
Jenny! Akala ko pa naman mahinhin ka. Marunong ka mag-ingat ng sarili dahil laki ka sa probinsya. Yung pala, tulad ka rin ng ibang mga babae dito sa Maynila. Mapusok, malandi. Ate Jenny! Hindi mo man lang nahintay na makatapos ka ng pag-aaral. Lumandi ka na agad. Nagpabuntis ka pa. Hindi ako lumandi, ate! Hindi lumandi. Hindi ka mabubuntis kung di ka lumandi. Sinira mo tiwala ako sa'yo. Sinayang mong pagtulong ko. Ate, hindi ko kasalanan. Lumayas ka ngayon din dito. Lumayas ka! Nida, anak! Biglaan naman ang uwi mo. May dala ka pang mga gamit? Pinalayas po ako ni Oh, Ate Jenny, Nay. ano? Bakit na ginawa yun? Nakita po niya ang pregnancy test pack na hawak ko. Nalaman po niya buntis ako. Oh, Diyos ko! Kaya nagalit siya. Anak naman! Bakit mo pinairal ang kapusukan mo? Pinagsamantalahan po ako ni Kuya Fred, Inay. Hindi! Ang hayop na yun. Nagbanta po siyang papatayin kaming lahat. Kaya hindi ko pa nagawa magsumbong kay ate. Ayoko po mamatay sila ni Junior. Junior, bakit ayaw mong dali ng gamot na to sa daddy mo? May sakit siya, kailangan niya ito. Galit ako sa kanya, Mami. Masama siya. Ha? Ginasa niya si Tita Nida. Ah, Nung gabi wala kayo. ay, Diyos ko. Nakita mo po. Inutukan niya ng kutsilyo si Tita Nida. Masama si Nani. Masama siya. Nida, pinsan, Ate Jenny. naparito ako para humingi ng tawad sa'yo. Alam ko na ang lahat. Ate. Alam ko na ang ginawang pagsamantala sa'yo ng asawa ko. Sinabi ni Junior sa akin. Si Junior. Oo. Nakita niyang lahat. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Hinatulan kita. Samantalang ang asawa ko naman pala ang nagkasala sa'yo. Ate Jenny. Handa akong tulungan ka bumangon at buhayin ang iyong anak. Si Fred naman. Hiniwalayan ko ng walang iyang yun. Payag ka bang kasuhan ko siya? Oo. At susuportahan kita sa gagawin mo. Huwag nating hatulan ang ating kapwa dahil sa kanyang kalagayan, sapagat di natin batid ang kanyang pinagdaanan. Sa halip, siya'y ating alalayan upang ang bukhang liwayway ay muling masilayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Dandicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eh di wala na tayong problema. Kusa na pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Ha? Kailangan hanapin natin si Manang Loleng. Kailangan maibalik natin siya dito sa malaking bahay. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Nabubura nga ba ang mga alaala? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loleng sa ating dunang sa kanyang panahon. Manang Loleng, huwag na kayong mag-abalang magluto ng hapunan. Sa labas na lang kami kakain ni na Henry at Benji. Aalis na ho kami. Ay, maluluto na itong pesang dalag, Mabel. Ah? Ay, alam mo ba? Sariwa ang mga dalag na ito. Tumatalon-talon pa ito nang biling ko kanina sa palengke. Para nga din huwag na kayong mapagod. Magpahinga na lang kayo. Ay, kaya ko pang magluto. Lahat ang gawain dito sa malaking bahay, kaya ko pang gawin. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Henry at Benji. Ipaghahain ko na kayo. Napakasarap nitong pesang dalag na niluto ko para sa inyo. Ay, magsikain na kayo! Oh, nakita mo na ngayon kung gaano ka-accessible para sa mga mamimili ang pwesto ng loteng ito para sa plano mong itayo ang convenience store, Elmo. Eto nga. Mukhang hindi na talaga ako magdadalawang isip na bilhin ang lote nyo, Henry. Saktong-sakto sa matagal ko ng pangarap na retail store. Nakita mo naman, for commercial purposes talagang kinapwestuhan ng lote namin. And once na maitayo mo na rito yung tindahan mo, I'm sure, dudumugin ito ng customers, ng consumers. And you know what? Makatutulong ka pa sa employment ng mga tao sa lugar na ito. Exactly. Yan din ang isang purpose ko sa pagtatayo ng negosyo. Ang makatulong na mabawasan ang unemployment rate dito sa bansa natin. Well, ako, saka mga kapatid ko, ikaw lang akong hinihintay namin to close the deal. 20 million. Mhm. Nakahanda ako kung kailan natin pag-uusapan ng tungkol sa mga dokumento. $20 million. O, okay sa akin yun. Okay yung presyo na yan. Mahigit 6 na milyon na tayong tatlong magkakapatid niyan. Nagmamadali na rin ako dahil ayokong mabitin yung ipinagagawa kong rest house. Kaya wala nang problema sa party ko. O so tawagan mo na si Henry. Sabihin mo, pumapayag tayo sa 20 million pesos na tawad ng kaibigan niya si Elmo. Sabihin mo rin, nakahanda tayong ayusin ang deed of sale. Ay! Ano yung malakas na ingay na yun na nanggaling sa kusina? Parang mga pinggang nabasag yun ah! Hindi kaya sa Manang Loleng na naman! Teka nga, maiwan ko nga muna itong mga labahin ko. Baka kung ano na naman ang nangyari sa matandang yun ah! Babet! Ay, Babet! ay Diyos ko! Manang Loleng! Ano nangyari sa inyo? Bakit puro dugo ang mga kamay nyo? Sa susunod, huwag niyo na po kasing ilabas sa cabinet yung mga lumang pinggan, Manang Loleng. O, tingnan niyo, nadiskrasya patuloy kayo.
Gusto ko lang namang ipagamit yung mga lumang pinggan sa magkakapatid. Paborito kasi nila yung mga pinggan na yan ng mga bata pa sila. Basta. Kapag may gusto kayong gawin, tawagin niyo muna ako. Para matulungan ko kayo na hindi kayo nadidisgrasya. O gaya ngayon, paano kayo makakapagtrabaho? May sugat ang mga kamay niyo. Hindi ba nilagyan mo na ng gamot? Hindi maya-maya lang tuyo na mga sugat na ito. May pagluluto ko na ulit ang magkakapatid. Ay, nako. Bahala na nga kayo sa kakulitan nyo. Paulit-ulit na nga nila sinasabi sa inyo na huwag nyo na sila ipagluto dahil sa labas na nga lang sila kakain. Kaya na nga kayo, itutuloy ko na yung labahin ko. Hindi naman ako mananalo sa kakulitan ninyo eh. Plano tayo ng plano sa pagbebenta ng bahay at lote. Paano nga pala si Manang Loling? Bakit mo pa po problemahan si Manang Loling? Dapat nga pagkamatay ni Mama, umuwi na siya sa pamilya niya. Dahil wala na nga siyang pagsisilbihan dito. Oo nga, wala nga siyang pamilya. Tumandang dalaga na nga siya sa pagsisilbi mula kay Mama hanggang sa atin, di ba? Imposible namang wala siya kahit isang kamag-anak na mauuwian. Ganito, ang mabuti pa, pagkatapos ng bayaran sa bentahan ng lupa, bigyan na lang natin siya ng pera. Bahala na siya kung saan siya pupunta. O magkano naman ang ibibigay natin sa kanya? 20,000. Pwede. Malaking tulong na yun sa kanya. Manang Loleng. Hating gabi na po Bakit hindi pa kayo natutulog? Wala kasi nang marinig ko ang pag-uusap ng magkakapatid tungkol sa pagbebenta sa bahay at lote na ito. Nagulo na isip ko. Ay, kaya nga po pala ako sumilip dito sa kwarto niyo ngayon para magpaalam na rin po sa inyo. Manang Loleng, may bago na po akong malilipatan bilang kasambahay. Kayo po, saan kayo pupunta? Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi nga, malaking bahay lang na ito ang tirahan ko. 15 taon pa lang ako, nandito na ako. Nagsisilbi na ako rito. Wala pa sa mga magulang nila, hanggang sa kanilang ang magkakapatid. Ang dinig ko po sa bagong magmamay-ari nitong lupa, ipagigiba raw po kaagad ng malaking bahay para maumpisahan agad yung ipatatayo nilang convenience store. Ako, alam mo, sa malaking bahay na ito na buo, ang maraming alaala ng aking nakaraan. May masasaya, may malulungkot, mayroon ding masasakit. Pero para sa akin, mahalagang alaala ang lahat ng iyon. Mahalagang alaala na bigla na lang mabubura ngayon. Henry! Benji! Si Manang Luling! Wala raw sa kwarto niya, sabi ni Babit. Pati yung balutan niya ng mga damit. Wala na rin doon. Di wala na tayong problema. Kung sana pala siyang umalis Hindi mo naiintindihan, Henry. Kailangan hanapin natin si Manang Loling. Kailangan maibalik natin siya rito sa malaking bahay. What? Nagbibiro ka ba, Mabel? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Mabel, ano to? Nang dahil lang sa pagkawala ni Manang Loling, hindi na matutuloy ang pagbebenta natin sa bahay at lupa. Isipin mo, Mabel, ngayong araw ng bayaran ng bentahan. Paano ko sasabihin kay Elmo na umatras tayo? Anong mukhang iharap ko rin sa tao? Narinig niya kagabi ang pag-uusap natin tungkol sa lupa. Ano ngayon? Nakita ko siyang tumalikod, umiiyak. Alam ko nasaktan siya sa mga narinig niya. Kaya nga siya umalis Dahil nasaktan siya. Kaya hayaan na natin siya, okay? Hindi niyo ba natatanong sa mga sarili niyo? Mula nang makatapos tayo ng pag-aaral, na magkatrabaho tayo, nang magkanya-kanya na tayo ng buhay dahil nagkaroon na tayo ng kanya-kanya rin pamilya, ngayon lang tayo muling tumuntong sa bahay na ito. Na ang intensyon pa natin, ibenta. Sinong mamatay ang papa?
Nang mamatay rin si Mama, hindi natin nakuha ang silipin ng mga labi nila. Dahil pare-pareho tayong abala sa mga bagay na pinili nating mas mahalaga kaysa sa kanila. Dahil hindi ganun kadali ang muwi rito mula sa Amerika. Oo. Ako, nasa kalagitnaan ako ng business seminar ko sa Singapore ang mga panahon yun. Kaya paano ako makakauwi? Pero si Manang Loleng, hanggang sa huling sandali ni na Mama at Papa, hindi niya iniwan ang ating mga magulang. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang natin sa kanila. Siya ang nagpadama ng pagmamahal kina Mama at Papa na dapat sa ating mga anak nila manggagaling yun. Pero kailanman hindi natin nagawa. Mama Bel! Ayun o! Ayun po si Manong Loling! Nakaupo sa gilid ng bangketa! Ay, sige. Ipaparada ko lang tong kotse, ha? Puntahan mo na agad. Sabihin mo, naghihintay ako dito sa sasakyan. Sinusundukan mo natin siya. Sige po, ma'am. Bababa na po ako. Okay. Babet? Manong Loling! Tara na po umuwi sa malaking bahay. Teka, hindi ba kayo nabayaran sa bentahan ng bahay at lupa ng magkakapatid? Bakit pa ako uuwi roon? At saka ikaw rin, bakit pa tayo uuwi doon? Hindi na po ibebenta ni na Mama Bel ang bahay at lupa, Manong Loling. Ha? Ang totoo po, ayun po sa kotse niya si Ma'am O. Hinihintay na po tayo. Talagang hinanap po namin kayo. Kaya tara na po. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Babet. At alam niyo po ba, Manong Loling? Magkakasama pa rin po tayo sa malaking bahay. Suswelduhan po nila ako para alagaan po kayo. Ay, opo! Totoo po yung narinig nyo. Kinuha po ako ni Mama Bel bilang tagapag-alaga ninyo. Talaga ba, Babet? Opo! Hindi ba ako nananaginip lang sa mga naririnig ko? Hindi po. Totoo ba lahat yung mga sinasabi mo? Oh, paano? Nandito na ulit si Manang Loling sa malaking bahay. Pwede na siguro tayong umalis. Oo. Nagpaalam na rin ako kay Mabel eh. Sabi ko, tawagan na lang tayo. Ano man ang magiging pangangailangan ni Manang Loleng. Okay. Oh, tara na. Okay. Babet, ano ba? Ano ba ako nakikita? Ako na ito dinidinigan mo eh. Paliligo rin naman kayo mamaya. Ano ba? Kaya talaga paliliguan ko na rin kayo. Babet, sabi huwag mo akong basahin. Giniginawa ko. Mabata ka. Sabi, ay! Ano ba? Paliligo na lang ulit kayo Manang mamaya. Loleng, Ayoko, nagiginaw nga ako. ang mga kabutihang loob niyo sa nakaraan, Diyan. yun ang nagmulat sa akin. Tama na. Para ibalik namin magkakapatid ang lahat ng yun sa inyo. Babasahin din kita. Hindi biro, pagsilbing impul niyo sa aming pamilya. Tama Dahil buong buhay niyo, isinakripisyo niyo sa amin. Ay, tama na. Napakapalad namin na dumating ang isang katulad niyo sa aming buhay. Katangi-tangi ang simpleng pagpapahalagang maibabalik sa nagawang kabutihan ng kapwa. Kung saan, batid din natin kung kanino nagmumula ang mga biyayang ating tinatamasa upang ibahagi sa iba sa kanyang panahon.
Pinagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin. Ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang taong mapagmataas, kapag bumagsak ay lagapak. Ganito ang naging karanasan ni Elario sa ating dulang sa kanyang panahon. Lumamang ka! Tama na po, sir. Hindi po ako lalaban sa inyo. Magulang kayo ng babaeng mahal ko. Gago! Sir! Manloloko ka! Akala mo maniniwala ako sa mga drama mo? Hindi po ako naloloko, sir. Dapat po't malinis ang damdamin ko kay Sheila. Hindi ka matitigil? Sir! Ayoko nang makita pa ang mukha mo, oportunista! Lumayan mo si Sheila! Kung gusto mong umaba pa ang buhay mo! Sir! Turuan mo pa ng leksyon ng lalaking ito bago natin iwan dito! Please proceed to the emergency room. Tyron, pamangkin, Proceed to the emergency room. kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa pong katawan ko. Sabi lang. Wala kang malay na makita ka na isang tricycle driver na kapitbahay natin. Matindi ang pambubugbog na ginawa sa'yo. Si Sir Hilario at ang tauhan niyang si Ogot, sila pong bumugbog sa akin. Bakit? Nalaman na ba yan tungkol sa inyo ni Sheila? Opo, Chang. At pinalayas na ako kagad at binugbog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sana kasi noon pa, iniwasan mo na ang babaeng yun. Nagmamahalan po kami. At balak nga na po namin magpakasal na eh. Imposible ang gusto nyo. Baka ipapatay ka ng kanyang daddy. Napakasama ng ugali ni Sir Hilario. Kahit nga kaming mga tauhan niya, galit sa kanya. Pero, Chang, may dapat na ho akong panagutan kay Sheila. Hilario, bakit mo naman ginawa yun? Ano ba yun, Esmeralda? Huwag ka na magkaila. Nakarating na sa akin ang balita ng pambubugbog ninyo ni Ogot kay Tyron. Yun pala. Alam mo na rin pala. Sobra ka naman. Pasalamat nga sa't binuhay ko pa siya. Pero sa susunod, talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Pero may dapat na siyang panagutan sa ating anak. Ano sinabi mo? Aray ko. Iwan mo nga ako, Hilario. Nasasaktan ako.
Nakakalimutan mo na yata kung sino sinasaktan mo! Ayan. O ngayon, ulitin mo ang sinabi mo. May dapat ng panagutan si Tyrone sa ating anak. Dahil buntis na si Sheila! Sheila! Sheila, buksan mo ang pinto! Daddy, bakit po? Walang nga ka! Daddy! Ba't niyo ako sinampal? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo ko sinuway? Nagpabuntis ka sa dati nating driver! Mabait po si Tyrone. Mabuti siyang tao kahit mahirap lang. At nagmamahalan po kami. Paano niyo ba maunawaan yun? Tumigil ka! Ito ang tandaan mo, ha? Hindi mo na makikita pa ang lalaking yon. Nanuwag! At pagkatapos ko sa kanya, yan dinadala mo naman ang tatapusin ko. Anong ibig niyong sabihin? Imaalis ko yan. Ipalalaglag mo. Hindi ako papayag na mabahiran ng hampas lupa ang ating pamilya. Tama-tama ang pwesto namin. Sa madilim na iskinitang ito malapit sa bahay ng animal. Sir Hilario, dito ba natin siya tatapusin? Akong sisintensya sa animal na yon. Magbantay ka lang. Sabi niyo eh. Ay, basa mo. Dumarating na siya. Oo nga. Ang hayop. Malapit na siya. Tawagin mo na. Tyrone! Ha? Dali nga! Ogot? Sir Hilario? Bakit niyo ko inaabangan dito? Para maningil sa paglapastangan mo sa anak ko, walang yaka. Ha? Hudas ka. Binuntis mo pa ang anak ko. Handa po akong pakasalan siya, sir. Gago! Hindi ako bobo para tanggapin kang manugang. Ang dapat sa'yo, tapusin na. Ha? Baril? May baril kayo? Oo. At ito ang tatapos sa'yo. Sir Hilario, narito na po tayo. Oo nga. Ngayon, makapagpapahinga na ako. Sir, paano kung may magkaso sa inyo? Huwag mong intindihin yun. Kaya kong bayaran ng mga pulis na yun. Sige na. Buksan mo na itong pinto nitong kotse. Apo. Teka. Bakit maraming tao dito sa amin? Hilario! Ah, Hilario! bakit, Esmeralda? Ano nangyari? Wala na si Sheila. Wala na ang ating anak. Ano? Oh, Diyos ko. Oh, my God. Anong nangyari yun? Nung umalis ka, agad siyang nagtungo sa kwarto natin. Kinuha niya ang isa mo pang barel na nakatago. At saka niya pinaputukan ang kanyang sarili. God! Ang anak ko! Sheila! Sheila, bakit mo ginawa ito? Bakit? Hilario. Esmeralda, kumusta ang lakad mo? Nalaman mo ba kung saan dinala si Tyrone? Oo. Saan? Saan napuntahan mo agad? Ayoko makulong. Nasa punerarya na si Tyrone. Bakit? Bakit nasa punerarya siya? Wala na siya. Hindi siya nakaligtas sa iyong barel. Hindi. Hindi. Hindi mo rin sila napaghiwalay.
Magkasama na sila ngayon. Pero ikaw, makukulong ka na. At tuluyang mawawala ng pamilya. Diyos ko, patawarin mo po ako. Patawad. Masyado ko naging mapagmataas. Nalasing ka sa kaginawahan. Nakalimutan mo na dati ka ring driver namin. Esmeralda. Pero inunawa ka ni Daddy. Nagmahalin mo ako. Bakit ikaw? Hindi mo nagawa yun sa ating kaisa-isang anak. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwenta! Menang, patawarin mo sana ako. Hindi ko sinadya ang pagpatay sa pamangkin mo. Sinungaling ka! Nagpakamatay na nga ang anak mo? Nakukuha mo pa rin magsinungaling? Menang, Kailan mo aamining ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito? patawad, Menang. Walang kapatawaran ang ginawa mo, Hilario. Habang buhay kang uusigin ang budi mo dahil sa ginawa mo sa pamangking ko at sa nangyari sa anak mo! Higit pa ring mapalad ang dukhang mabuti ang ugali kaysa sa mayaman sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalimutan, Itay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala namang nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko, Itay. At hindi po ako matahimik dahil doon. Basta hindi ko mong bibig mo. Kung ayaw mong masaktan kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong kinaiinisan at pinagtatawanan ang pagiging maingat ng kanilang kapwa. Para sa kanila, nagiging sanhi iyon ng kabagalan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Demetrio sa ating dulang sa kanyang panahon. Demetrio! Sobrang bilis mo namang magmaneho, anak. Mag-minor ka naman, baka maaksidente tayo. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo madidisgrasya. Ay, kung magmaneho ka naman kasi parang solo mo yung kali eh. Sinay talaga. Hindi lang naman ako mabilis mag-drive ah. Maging yung mga nakasabay natin kanina dun sa Commonwealth. Eh, pero hindi silang anak ko. Ikaw. Kaya ikaw ang pinaalalahanan ko. Malapit sa disgrasya, tumatakbo ng matulin, anak. Nay, ihahatid ko kayo sa kaibigan nyo. And then papasok ako sa opisina. Kaya natural lang na magmadali ako. Ginto ang oras, Nay. Kaya dapat mabilis tayo. Ay, nako talaga, ikaw, pabihira ka. Kung alam ko lang na ganyan ang katwiran mo, nag-tricycle na lamang sana ako. Eh, para akong mamamatay sa nervous diyan sa ginagawa mo eh. Oo, sige. O, ayan o. Nagminor na ako. Kumalma na kayo. Nay,
Nagdala ako ng merienda natin dito sa kwarto nyo. Kain ho tayo. Sana'y tinawag mo na lamang ako, Minda. Para doon na lamang tayo sa kusina. Nakakahiya naman sa iyo. Nay naman, anong bang niyo ko? Kaya hindi ko rin dapat mahiya. Hilo po kayo eh. Mataas yung blood pressure kanina. Kaya nga hindi ko na nga kayo pinakilos. Ay, paano ba naman? Ninervyos ako ng gusto sa asawa mo. Ay, kasero pala yung anak ko. Hindi nga pala kayo nakakasakay sa sasakyan niya. Kaya hindi niyo alam. Matagal na kung ganun yung anak niyo. Ano? Ay, buti hindi siya na-aksidente. O kaya nakaka-aksidente. Tingin ko kaya mayamang yun. Dahil hindi pa niya nararanasan alin mo sa sinabi niyo. Ay, pero hindi sa lahat ng panahon lagi siya makaiiwas. Kaya mas mainam pa rin ang mag-ingat. Lagi ko naman ho siyang pinaalalahanan. Naku, magtalo lang kami nung... Junior, Penny, papasok na ba kayo sa university? Opo, tay. Maaga pa. Mabuti na po yung maaga kami, tay. Para sure na hindi po kami malate. Hindi lang basta masipag ang mga anak mo, Demetrio. Maagap din sila. Kung sabagay, okay yan. Hindi nyo sinasayang ang paghihirap namin ng nanay nyo. Isa pa, sabi nga, time is gold. Kaya hindi dapat magsayang ng panahon. Kaya nga maski sa pagbabiyahe, ayoko nang mabagal. Aksayado sa oras yun. Iba naman ang ginagawa mo. Kaskasero ka talaga. Si Nanay Ursula nga, tumaas yung BP dahil sa takot sa'yo. Nako. Tama na nga. O, alin na kayo, Junior. Oh. Remy, ihatid ko na kayo sa university. Huwag na po, tay. Kami na lang. Kaya na namin. At saka, iba po yung dadaanan ninyo eh. Papasok sa office. Maabala pa kayo. O, sige. Sasakayan ng jeep ko na lang kayo ihatid. Mahihirapan kayong kumuha ng tricycle dito dahil ginagawa ang kali natin. Wag na po, tay. Maglalakad na lang po kami ni Kuya Junior. Maaga pa naman ho eh. At saka parang exercise na po namin yun. O, nakita mo na. Pati mga anak natin, takot sumabay sa iyo. Eh naku, bahala na nga kayo. Kung ayaw niyo sumabay sa akin, di wag. Ba't ngayon ka lang, Gaspar? Late ka na. Muntik na kasi kung madisgrasya, Demetrio. Ano? Sa bagal mo? Huh? Sa ingat mong magmaneho? Muntik ka pa madisgrasya? May nag-overtake kasi sa akin. Kinabahan ako eh. Muntik na ako. Ay, huminto muna ako at nagpalipas ng ilang minuto. Ang dapat kasi pare, paminsan-minsan rumatsada ka rin. Oo. Para hindi ka laging inuunahan at napag-iiwanan. Ano ba yan? Ang tagal naman tumigil ng ulan. Siguradong mahihirapan akong sumakay ngayon. Kailangan pa naman makauwi na ako. Ang dami ko pa naman gagawin. Ayoko naman pasundo kay Itay. Natatakot ako pag nakasakay sa kotse niya eh. Bakit naman kasi ganun siya? Pag nagkakotse ako balang araw, hindi ko siya tutularan. Ano ba to? Ulan pa rin ang ulan. Bahala na nga. Titiisin ko na lang ang takot ko. Papasundo na lang ako kay Itay. Minda, may sakit ba sina Demetrio at Femi? Ay sabi ho nila masakit ang kanilang ulo. Masakit ang ulo? Oo. Sabay pa sila? Oo. Wala, bakit hindi sila uminom ng gamot? Pareho hong ayaw minom.
Ang sabi, mawawala din naman daw yung nararamdaman nila. 2 araw na silang ganyan. Ay, Minda, hindi kaya may ibang dahilan yan? Ano naman po kaya ang ibang dahilan? Ay, kausapin mo sila. Kung hindi man magsabi sa'yo ang aking anak. Jack, ang aking apo magtatapat. Mabait na bata si Femi. At hindi siya sinungaling. Femi, pwede ba tayong mag-usap? Ano yan, Tay? Sabi mo sa akin, ipinagtapat mo ba sa kanila ang nangyari nung isang araw? Sabi niyo huwag sabihin. Kaya nananahimik ako. Mabuti. Kalimutan mo na yan, anak. Kalimutan, Tay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala naman nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko yun, Tay! At hindi pa ako matahimik dahil doon. Para lagi ko nakikita ang nakagawa. Tama na. Basta itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong masaktan kita. Bakit kayo narito, Inay? Kuya Jun, Kanina pa nakalis si Tay. Kaya ngayon, pwede ka na namin kausapin ni Inay. ha? Tungkol saan? Narinig namin ang Kuya Jun mo yung pagtatalon yung dalawa ng iyong tatay. Ano ba nangyari, Femi? Na ayaw ni Itay na sabihin mo sa amin. Gusto pa niyang kalimutan mo yon? Bakit ba? Nay, Kuya Jun, Oh, Bakit umiiyak ka? Sabihin mo, ano yun? si Inay po. Oh, Nakasagasa ng bata. Nung gabi sinundo po niya ako. ano nangyari sa bata? saan niyo siya dinala? Dumating ako, wala kayong lahat dito sa bahay. Wala rin luto pagkain. Saan ba kayo nagpunta? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin, ah. Galing kami sa lamay. Lamay. Sino namatay? Yung batang nabundol mo. Nung sinundo mo si Femi. Sinabi sa inyo ni Femi? Narinig namin ni Inay ang pagtatalo niya ni Femi, Tay. Oh, Kaya pinilit namin siya magkapat. Agad kami nagbalik doon sa lugar na kung saan siya na-disgrasya. Nagtanong-tanong. Hanggang sa matagpuan namin ang burol ng bata. Demetrio, wala kang awa? Hindi naman lang sa tinulungan. Ganun, kayo na nga nakasigasa sa kanya. Junior. Minda. Hindi ko naman sinadya yun. Huh. Mabilis ang takbo ko. Hindi na ako nakapagpreno. Kasi hindi ka tumatanggap ng paalala. Para sa iyo, ikaw ang laging tama. Kung tinulungan yung dalagitang yun, maaaring hindi siya naubusan ng dugo. Nabuhay pa sana siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin gusto nangyari. Napapatawad ka lang namin kung haharapin mo ang kasalanan mo. Minda. Mahirap lang ang pamilya ni na Jane. Ang dalagitang nabundol niyo. Na-stroke pa ang tatay niya. Sarili niyo pa rin bang iisipin niyo? Hindi ba kayo maaawa? Demetrio, anak. O ano, kumusta ka na dito? Maayos naman po ang trato sa akin dito. May nakausap na ba ni Minda ang pamilya ni Jane? Yung dalagitang nabundol ko. Pinuntahan na ng iyong mag-ina. Pero sabi niya, hindi siya nakatitiyak na papayag ang mga magulang ng bata sa areglong gusto mo. Nagsisisi po ako sa ginawa ko, Inay. Sana
mapatawag nila ako. At patawarin niyo rin ako sa hindi ko pakikinig sa inyo. Ngayon, napipintong masira ang buhay ko dahil sa kayabangan at kawalan ko ng ingat. Bagamat may kaunting hirap, mas mainam pa rin ang maging maingat. Buhay mo ay magiging panatag sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa. Dahil pumayag na akong dalhin dito mga epektos. Tapos! Ay, naku, magkakasubukan tayo, Aldo. Dahil kapag pinagpilitan mo, ako mismo magsusumbong sa mga pulis. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nabibigyan nga ba ng dignidad ng karapatang umunlad ang isang tao sa paraang hindi nakasasakit o nakasasama sa kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Chola sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, Jonah. Bukas, birthday ni Ateng. Munta ka ron, ha? Tumulong ka sa pagluluto ng mga ihahanda niya. Baka nga sa mga oras na ito, hindi na yun maganda tuto sa pag-asikaso. Tatapusin ko muna yung wedding souvenir items in order sa akin. I-deadline yun eh. Tapos tsaka ako sisilip dun. Sisilip ka lang? Oo. Hindi ka tutulong? Oh. Bakit ba taon-taon na lang? Kailangan pa natin pagtalunan ang pagpapapunta ko sa iyo sa birthday ni Ateng! Ikaw lang naman ang nagpapalaki ng issue eh. Pupunta naman ako doon mamaya pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Di kung anong aabutan ko doon, di yun ang asikasuhin ko. Yun ang gagawin ko. Isang buong baboy ang ihahanda ni Ateng! Kaya dapat ngayon pa lang naroon ka na sa bahay niya. Maghiwa ka ron ng karne. Magbalat ka ng sibuyas. Magdikdik ka ng bawang. Basta lahat gawin mo! Anong sabi mo, Elsa? Hindi ka tutulong sa pagluluto sa birthday ni Ateng? Nabibigatan na kasi ako dito sa tiyan ko eh. Ano? Malumba na nga kasi kaya hindi na ako makakilos na maayos. Nahihirapan na ako. Kahit mo maghugas ka lang doon ng mga pinaglutuan, magwalis-walis, maglampaso, hindi naman mabigat na gawain yun. Sige, bahala na. Anong bahala na? Ikukondisyon ko muna tong katawan ko. Ano ka ba? Panay na ang text ni Ateng. Kaya ihahatid na kita ron ngayon. Ano? Gusto mo pa bang sugurin niya tayo rito at dakdakan? Ika na!
Masasama yung pakiramdam mo kapag inihiga mo ng inihiga. Aling Endang! Aling Endang! Oh, boses ni Dora yung naririnig ko ah. Maaga ba siya makikikain? Aling Endang! Hindi wala pa nga ako na iluluto sa mga handa ko. Bakit anong oras na? Hindi pa rin pumupunta rito si Nachan at Elsa. Kinagalit na naman ba ako ng mga babaeng to? Napagbuksan nga ng pinto tong si Doro. Sa gayon siya muna patulungin ko hanggat wala pa yung mga hipag kong palakontra at mga arte. Aling Endang, may dala ho akong mga item. Pero iiwan ko muna rito sa inyo dahil nahabol ako ng pulis. Ay, hoy! Ay, sandali! Birthday ko ngayon, hindi ko maasikaso ang mga ito. Basta kayo na ho ang bahala sa mga yan. Ano? Saka na tayo magbayaran. Tatawagan ko na lang ho kayo. Kailangan ko na umalis para mailigaw ko yung pulis na umahabol sa akin. Elsa, uling okasyon na to sa bahay na ito na magkakatulong tayo. Huwag mo nang asahang makakasama mo pa ako sa mga susunod. Ha? Anong ibig mong sabihin, Chona? Siguro naman, karapatan ko palayain ang sarili ko mula sa pandidikta ni Ateng. Yung dumating ang araw na hindi ko na kayang magdesisyon para sa akin sarili dahil lang sa mas nagiging makapangyarihan yung mga salita niya. Alam mo, ang totoo, ganyan na rin ang nararamdaman ko, Chona. Matagal na. Sinasabi ko rin ito kay Nomer pero hindi niya ako pinakikinggan. Ako, alam ko magagalit din sa akin si Aldo sa desisyon ko na to. Pero kung kailangan niya magalit para maunawaan ako, nakahanda akong harapin yung galit niya. Pero ako, paano ko ipaglalaban ang sarili ko, Chona? Lalo na, nasa ganito pa akong kalagayan ng pagdadalang tao. Alam mo, hindi lahat ng panahon ng pagtitiis, Elsa. Hindi rin kinakailangan ng mahabang panahon para sa pagpapasya dahil dapat ginagawa ito sa lahat ng pagkakataon. Ano ikaw mo, Doro? Ihanap ko muna ng pansamantalang paglalagakan itong mga paninda ko? Mainit ho kasi ngayon ang mga pulis, Aling Endang. Baka matunto na dito ko dinadala sa inyo mga nasasalisi kong paninda. Ayoko naman kayo madamay dahil kapag nahulihan kayo kahit isang nakaw na paninda lang na may tag price, makukulong kayo. Aba naku! Ay, hindi naman yata tama mangyari yun. Ay, Doro, malaki na ang kapital na pinakawalan ko rito sa mga pektos mo. Kaya nga ho, bago mabulilyaso, yung mga illegal na paninda na yan, ihanap nyo na ng mapaglilipatan. Ay, hindi, Aldo! Ayoko dito ilagak ni ating yung kanyang mga illegal na paninda. Hindi ako papayag. Huwag kang hysterical, Chona. Pansamantala lang naman eh. Hanggat may nag-iikot ng mga pulis sa lugar nila. Paano kung sa pagitan ng pansamantalang sinasabi mo, matiktikan dito ng mga pulis yung mga paninda niya? Masyado ka kasing negatibo eh. Ang liit-liit na bagay. Masyado mong pinalalaki. Hindi maliit na bagay yung pagtatago ng mga nakaw, ha? At saka hanggang kailan ba tayo dadami ng kapatid mo sa mga maling disposisyon niya sa buhay? Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa dahil pumayag na akong dalhin dito ang mga epektos. Tapos! Magkakasubukan tayo! Dahil kapag pinagpilitan mo yan, ako mismo magsusumbong sa mga pulis! Nai-influensyahan ka kasi ni Chona, kaya hindi mo na rin sinusunod ang mga sinasabi ko, Elsa. Nomer, hindi ka ba naaawa sa kalagayan ko? Kabuhanan ko na! Kung magkaroon ng raid dito dahil sa mga paninda ni Ateng at kasama ako madampot ng mga pulis, paano na? Puro ka raid! Diyan ka na nga, visit ka!
Doro? Bakit? Ano ibig sabihin nito? Bakit may kasama ka mga pulis? Patawarin niyo ako, Aling Enda. Bakit? Nagipit na ho ako, kaya tinuro ko na kayo bilang pinanser ko. Pasensya na ho, Mrs. Ilang ha? ka? Pero kailangan niyo hong sumama sa amin sa presinto para magpaliwanag kasama ng taong to. Sinunod naman kita sa maraming pagkakataon na hiningi mo sa akin. Di ba, Aldo? Nung ipatubos mo sa akin ang lupa't bahay na ito na isinanla ni Ateng, lahat ng pera ko nilabas ko, lahat ng ipon. Nising ko nga, wala naman akong napakinabangan sa perang pinagsanlaan nito. Malaki nga kasi ang utang na loob ko kay Ateng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makapag-aaral kahit vocational lang. Oh, makapagtatrabaho ba ako sa radiator shop kung hindi dahil doon? Alam mo ba, kahit nga labag sa loob ko dahil mamawalay sila sa akin, pinili ko pa rin sa dormitoryo malapit doon sa eskwelahan nila tumira ang dalawa nating anak. Ayoko manamay kasi sila sa mga sumbat at paniningil ng utang na loob ni Ating sayo, Aldo. Ayokong pati sila mamulat sa mga maling pangangatwiran na maririnig mula sa inyong magkakapatid. Palpak na pamumuhay, palpak na disposisyon. Mabuti na lang pala, Ateng. At maliit na halaga na lang yung kabuuang mga nakuwang paninda sa'yo ng mga pulis. Na lang ang kinumpiskan nila, saka pinakawalan ka na. Kung tutuusin, si Doro naman talagang makukulong. Dahil nahuli siyang sinasalisya ng isang sakong ladies wear sa isang mall sa Divisoria. Naibenta ko na nga kasi ang karamihan sa mga epektos. Pero dahil sa nangyari ito, ayoko na ng ganong klaseng hanap buhay. Pati kayo, muntik pang madamay. Jonah, Elsa, pwede ba kayo maabalang dalawa? Ay, oo naman, Ateng. Alam ko, malaki ang pagdaramdam niyo sa akin. O baka nga nasusuklang kayo sa akin. Masyado nga kasing pinagmimasukan ang mabuhay niyo. Para lang sa mga pansarili kong kapakinabangan. Mauunawaan ko kung ayaw niyo na akong kausapin. Lalo ka na, Jonah. Masyado ko natapakan ang iyong mga prinsipyo. Natuturuan naman magpatawad ang puso, Ateng. Lumaya mula sa mga hinanakit at sama ng loob. Kahit na halos nasaktan ko ang mga damdamin niyo. Dapat naman talagang nakatakda ang ating mga isip para magpatawad. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga pangunawa. Ngayon, muli ako makapagsisimula na magaan ang kalooban. Hindi lang ikaw ang makapagsisimula ng magaan ang kalooban, Ateng. Kami man ni Nomer. Marami rin kami mga pagkakamaling gustong ituwid. Tama si Aldo, Ateng. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang at handang puna ng mga yon sa darating na mga araw. At wala kaming sasayanging mga oras. Hanggat nabubuhay ang isang tao, karapatan niyang madama ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad at patuloy na pagsasaalang-alang sa lahat ng makabubuti sa kanya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz.
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.